we have some budgeting issues simply because kulang na. May problema na ang national government sa budget pagdating sa mga sakunang ganito, disaster. Dahil, I don't know, kung sa ayuda ba. it's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ni ating panonoorin. Itong nagte-trending ngayon, no? Between kay Tatay Diggs at kay Bonget, no? Na kung saan kung noon mga kababayan, pagdating sa kalamidad, hindi nawawalan ng budget o pondo ang mga Duterte, no? Upang malingapan ng maayos ang mga ordinaryong mamamayan. Ngunit itong si President Marcos mga kababayan, naghahanap ngayon kung saan kukuha ng budget pagdating sa kalamidad. Naku naman po. Natin sabay-sabay panoorin mga kababayan. Sa talumpati naman ni Pangulong Duterte, noong bumisita siya kahapon sa mga nasalantalang bagyong Nina sa Pili, Camarines Sur, sinabi niyang may 1 bilyong pisong pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Pagtitiyak ng Pangulo. Narinig niyo yun mga kababayan, no? Malinaw na may naka-allocate na 1 billion pesos para sa ayuda ng mga naapektuhan ng bagyo. Pangulo para sa mga biktima na naturang pondo at hindi mapupunta sa mga kurakot. 1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Ibain nyo yan. At saka walang korupsyon yan. Ang mag-corrupt dito, pagka kinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sila. Pagka kinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sila. Pagka kinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, itatapon kita sila. so Grabe talaga mambara itong si Tatay Digong sa may balak na mangurakot. Kaya nung panahon niya mga kababayan, kitang-kita natin ng pagbabago, walang korupsyon. Takot na lang nila kay Tatay Digong kapag nabalitaan na may iniisa sa kanila ang mangurakot. Pero ngayon mga kababayan, naku naman po, no comment. Atin nga pasadahin itong si Bonget. the other departments seem to be well prepared. We have some budgeting issues simply because meron tayong napakarami ang dumadaan na bagyo. Di bale, but that's not something that Naku po, dinahilan niya pa yung madaming bagyo. Grabe. Pero pagdating sa pagpaparty nyo sa Malacanang, may pondo kayo. Napakakapal nyo naman. Walang budget ang gobyerno ngayon, pero pagdating sa pagpaparty, todolustay kayo. May pa-concert pa kayo. Hay nako, kawawa talaga ang taong bayan sa inyo. Tandaan nyo mga kababayan, hanggang 2028 pa tayo sa kanya. Ilang years pa, 4 na taon pa, bago mawalang kapangyarihan itong si Bonget. Dito pa lang nakikitaan na natin, no, ang pagkakaiba ng strong president sa weak president, no, kung paano mag-handle ng ganitong crisis. Wala kasi alam kundi party-party yan tuloy. Pati ang flood control project pineke pa. Napunta sa mga bulsa ng mga crocs. should worry about because we will be able to revenue that. Ito pa mga kababayan, bigyan nating highlight ang winika ni VP Sara, no? Na pinatotoo lamang talaga ng ating Vice Presidente na hindi marunong maging presidente itong si BBM. Tignan natin ang kanyang reaksyon mga kababayan. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest one ang rating niya. At yun na nga no mga kababayan na fact check kaagad itong si Junior regarding sa statement ni VP Sara. Ang bilis talaga umayon ng karma pagdating kay VP Sara, no? Na ngayon mga kababayan, kung hihahanap niyo po si VP Sara nasa Bicol po siya ngayon, no? Tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo at nagbibigay lingap din.
Pero itong si Bungit, ayan, mas nauuna pa ang pamidya niya, ang papresko niya. Nakala niya nakakapagpabango sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya alam nagiging lantaran pa ang pagiging bangag o walang alam niya bilang presidente. At yun na nga mga kababayan, atin naman pakinggan itong si General Macanas na kung saan dumadaing na ang mga kababayan nating Bicolano sapagkat napakabagal daw yung mga umaksyon. At magpahanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin silang natatanggap na tulong mula sa ating presidente. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang kalunos-lunos na kalagayan o naranasan ng mga kapatiran nating Bicolano, specifically sa probinsya ng Albay. Ito, may interview ang ANC, Karen Davila, sa governor ng Albay. Grabe, ang baha umabot hanggang bubong at maraming kababayan na hindi natugunan ng rescue. Okay, pakinggan natin ang interview na ito at bigyan natin ng reaksyon. Tubig. Hanggang bubong po. Hanggang bubong. Governor yan ng Albay. Ang hindi na-rescue. During the time ng typhoon, ang daming tumatawag po, Miss Karen, kaliwat kanan na rescue. Kasi hindi talaga nila expected. Dahil yung lugar naman nila ay hindi naman binabaha dati. Napakaaga po ng binigay namin na advisory for evacuation sa mga affected na mga lugar. Pero parang yung iba siguro since signal number 1 lang, kaya hindi siguro sila talaga nag-expect na ganun talaga magiging kalakas yung bagyo. Umabot po ng bubong hanggang bubong ang tubig, lieg, parang yung mga kailangan na talaga i-rescue, and not all of them ay natulungan nung time na yon. Umabot. Bigyan ko lang ng reaksyon yung hindi naman kalakasan yung bagyo. Signal number 1 nga lang dyan bakit? Grabing baha. That brings us to the issue of flood control projects. Kaya I don't know kung ano ang masasabi ngayon ng present administration. Kailan ba yung SONA? July. July, August, September, October. 3 months. Sunod-sunod na mga bagyo ang nag-fact check sa flood control projects na ipinagmamalaki ng administrasyon. 5,500 projects ang natapos na nating flood control projects. Marami pa ang ginagawa. Palakpak naman. So, ito na yung pinakamabisang fact check ang Nature. Bagyo Karina, Bagyo Inting, yung mga dumaang bagyo. I think pang-apat na bagyo na ito, Bagyo Christina. Signal number 1 lang. Wala na. Ibig sabihin yung ating mga flood control projects, saan ba napupunta? Okay, dagdagan natin ang comment. Ituloy natin yung interview dito sa... Wika nga ng taong bayan, General Macanas, peke di umano itong flood control. Kasi kung meron man, hindi naman sana ganyan kalaki ang baha ating governor ng Albay. Pa ng early morning para makalabas ulit yung mga rescuers natin. Oo. Okay. So, kung hanggang bubong ang inakyat ng tubig, ibig sabihin po, ang daming kabahayan, kagabitan, appliances, sira po yun lahat, ma'am. Kasi hindi po nila naiangat at nailabas. Tama ka dyan. But right now, regarding sa mga damages sa agriculture, sa infrastructure, wala pa po matinong data ngayon, Miss Karen. Sa ngayon kasi parang more on sa rescue and immediate response muna ang ating mga LGUs. Hello? Opo, go on. Okay. Okay, sorry, may mga tumatawag lang siguro. Sa ngayon, ito lang ang nakukuha lang talaga namin na tamang data ay yung sa mga numbers of evacuees. Pero yung mga damages ay hinihintay pa rin po namin sa ngayon. Okay, meron ba kayong bilang ng mga namatay
ay nasawi sa Albay? Sa ngayon po, again, ang data po, wala pa po sa data namin, pero kung pwedeng sabihin yung mga naririnig na natin at pinapaabot na sa atin, but kasi ang dapat daw, ang official is from Aximo, na marami pang dadaanan para ma-declare talaga yung mga casualties, but meron na daw po na dalawa because of landslide, and meron din pong nare-report na mga hindi related like heart attack during the typhoon, may snake bite nung kasagsagan din, at yung linamig po during nung typhoon din. May mga ganyan na. Pero kung related talaga yan, ay hindi ko pwedeng sabihin pa, hihintayin ko po yung official casualty report. Oo. At ma'am, pa-check nyo na rin kung may gamot kayo dyan for leptospirosis. Kasi marami yan maglalakad sa banga pagkatapos. Tama po yan. Well, sa ngayon naman po ay nag-prepare na din po tayo ng mga medicines para ma-access yung mga medical needs, and nagdi-distribute na po tayo ng essential na mga gamot na kailangan hindi lang po sa evacuate. Okay, speaking of relief goods, gamot, pagkain at iba pa. Nako, sa meeting na pinatawag ng Pangulong Marcos bago naglandfall yung bagyo, inamin niya, we have a problem on budget. I don't know, kulang ang budget. Dahil ba sa grabing bigay ng ayuda, naubos na ang pundo sa DSWD dahil halos araw-araw na ayuda. So pagdating sa ganitong sakuna, ulitin ko, mismo sa conference na pinatawag ng Pangulo, galing sa kanyang bibig, we had a problem on budgeting. What shall we do? Anong gagawin natin? Tapos sabay kamot sa ulo. So sana, lesson learned ito na huwag namang ubusin sa ayuda. Dahil yung mga ganitong pagkakataon, kailangang maging handa ang gobyerno. Center, but sa ating mga city health offices. Paano magiging handa, General Macanas? Sinabi na mismo ni Bonget na walang pondo para sa bagyo, na naghahanap pa di umano ito, naku naman po. Pero pagdating sa kanya pagpaparty, pagdating sa mga walang kwentang bagay, ayan, may pondo mga kababayan. Pero kapag ang sambayan ng Pilipino na ang nanghihingi ng tulong, kulang na lang ibaratin pa tayo. Anak ng titing talaga. Mga rural health offices at lalo na po sa mga hospitals po dito po sa probinsya ng Albay. Oo. Okay. Governor, what about ang airport, no? Ano ba, bukas po ba ang airport? Halimbawa, may tulong na nais iparating. Sa ngayon, wala. Pero definitely, siguro wala pa po talagang mga available flights ngayon dito. With the weather now, parang hindi ko pa po nabalitaan. And siguro hindi ko lang talaga na itanong pa kung meron ng mga pwedeng pumasok na mga flights dito po sa probinsya ng Albay. Aalamin po natin yan. Tama ka, baka naman pwedeng idaan yung mga itutulong dito po sa amin through itong mga flights na to. Oo. Siguro may... So, tama yun. Good question ni Karen Davila. Kailangan magtulungan na lang tayo dito. Kagaya ng nangyari sa Yolanda. Ang unang tumulong, kaya lugar ni Speaker Martin Romualdez, ang unang nakatulong, mga Dutertes. Ngayon, grabe ng paninira nila sa mga Duterte. Takbo nga naman ng buhay. Ano? So, magtulungan po tayo. In times like this, papakita yung bayanihan spirit ng mga Pilipino. So, I'm sure, maraming tutulong dyan sa pamimigay ng relief goods dahil nga, ulitin ko, kulang na. May problema na ang national government sa budget pagdating sa mga
sa kunang ganito disaster dahil I don't know kung sa iyo Correct. na ba.